Ayan, sige, pakinggan, tingnan lang natin si Kuya Al. Galing napakagaling. Oh. Hayop. Ha, galing ni Kuya Al. Asa na? Mamesya nga sa si Boss Danceable. Ito kasi yung, I think this is dyan sa Abu Dhabi. No, Abu Dhabi. Na kung saan ando si PBBM. Oh. Taga Norte, shout out. Ngusong-nguso pa si Kuya Al eh. No? Nice move. 'Di ba? Napakagaling. So, ayan, very good ka dyan Kuya Al. So, ayan. Hindi, syempre una yun sa atin yung good news 'di ba? Part yun. Oo, present. Present si Kuya Al. Oh. Galing, isa pa. Napakagaling, napakahusay. Oh. Galing, diba? Napaka very good. Ay, salamat sa paghiram ng video mo Kuya Al. Oh, ano to? Pumasok yan. Ang dami. Oh. Eto, anyway, sabi dito syempre good news nga tayo. First time ko sa LS mo, Banat Boy. Ganitong time ka ba nagla-live? Medyo ganitong oras tayo nagla-live dito. Pang ano to? Pang dikdikan. So, eto rito, sabi dito, sunod-sunod na. Isunod-sunod na natin, no? Presidential Commission's Office post. Eto sabi dito, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga OFW sa United Arab Emirates. Oh, ako yan! Mga OFW daw eh. Certified to eh. 'Di ba? Si Boss B nandiyan ba? Pinong-pinong pagkakagiling. Oo nga, no? That's the best description. Smooth. Alright. Talagang pag nandito yung kamay, yung bewang nandun sa kaliwa eh. Pag nasa kanan yung napakagaling. Mga late 60s. Di ba? Very good. Asa na ka makapag-reply nga muna doon sa WhatsApp? Very good naman. Ayan, nagpaalam ta. Winner! Winner si Kuya Al. Oh, yan. So, natuwa lang talaga ako. No? Kasi syempre, happy yung kaibigan natin, no? Di happy rin tayo. Ganun dapat, di ba? So sabi dito, Presidential Commission's Office, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga OFW sa night. Dapat may background para medyo parang no? Siguro ganun dapat, no? Asan yung natin? Palakpakan man natin si Kuya Al. Kuya Al, congratulations, napakagaling na paggiling. Kahanga-hanga. Kahali-hali na. Asan na? Ang tagal naman ng palakpakan na yun. Oh. To. Punta na tayo dito sa ating babasahin. Gusto ko lang lagyan ng background para maganda kaya pagka may background yan. Anong nangyari? Ayan. Sabi rito, no? Wala. Gusto kong ulitin natin Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga OFW sa United Arab Emirates bilang pinagmumulan ng dapat at karangalan, ng dangal at karangalan ng bansa sa ginagawang pagtitipon ng Filipino community sa Abu Dhabi at kinilala ang kanilang mahalagang ambag sa pag-unlad ng UAE at ekonomiya ng Pilipinas, pati ang kanilang tibay, galing at pagiging huwaran sa trabaho. Palakpakan. Sabi dito, muling tiniyak ng Pangulo ang patuloy na
pang-aalaga, pang-alaga, mali pang-alaga, at kapakanan, pagpapahalaga ng pamahalaan sa kapakanan ng mga OFW, pagpapalawak ng mga oportunidad sa pamamagitan ng mas matibay na kooperasyon ng Pilipinas at UAE, at ang paghikayat sa patuloy na pagkatuto, pagpapaunlad ng kasanayan at pagpapatibay ng diwa at ng bayanihan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Yun. Sana nakuha nyo yung essence ng mga pinagsasabi. Ayan, dyan sumayaw si Kuya Al, ha? Dyan sumayaw si Kuya Al. O, yun, oh. Oh, very good naman. Napakagaling. Saan na ba tayo? Mabagal, ha? Oh, nag-speech din si PBBM. O, yan. Palakpakan, palakpakan. Oh, eto. Anyways, punta na tayo dun sa ating sunod rin natin. I think marami pa tayong mga good news eh. Pero syempre before that, galing, no? Ano ba? Very good ba? Very good si Kuya Al sa inyo? Very good, di ba? Boss taga Norte, nabati na ba natin? Asan na yung sunod natin? Ito. Gusto ko rin to. Sige. Milyon-milyon ang gumagamit ng EDSA bus carousel. Ito rito, sabi rito kasi milyon-milyon ang gumagamit ng EDSA bus carousel, kaya isinailalim sa mga rehabilitasyon para gawing komportable ang biyahe. Ramdam na kaya ito ng mga commuters. Ayan, yan ang tanong. So, eto, pasok. Kaya sumailalim ito sa rehabilitasyon para gawing komportable ang biyahe. Ramdam na kaya ito ng mga commuter? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Nakahiwalay ng lane, kaya safe sa heavy traffic sa linyang punong-puno ng private vehicles. Yan ang binida ng EDSA Carousel sa datos ng Department of Transportation. Alam nyo, ang iniisip ko yung ano pa rito eh. Yung magiging in the long run na effect yung ng EDSA Carousel. Sa mahigit 66 million ang bilang ng mga pasahirong gumamit ng EDSA Busway noong 2025. Mas mataas ng 3 milyon kumpara noong 2024. Nitong nagdaang holiday, sinabayan pa yan ng rehabilitation mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Ngayong natapos na ang unang phase ng pagkukumpuni, kamusta naman kaya ang biyahe kumpara noon? Milyon ang gumagamit ng EDSA bus carousel. Ito rito, sabi rito kasi milyon-milyon ang gumagamit ng EDSA bus carousel, kaya isinailalim sa mga rehabilitasyon para gawing komportable ang biyahe. Ramdam na kaya ito ng mga commuters. Ayan, yan ang tanong. So, eto, pasok. Kaya sumailalim ito sa rehabilitasyon para gawing komportable ang biyahe. Ramdam na kaya ito ng mga commuter? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Nakahiwalay ng lane, kaya safe sa heavy traffic sa linyang punong-puno ng private vehicles. Yan ang binida ng EDSA Carousel sa datos ng Department of Transportation. Alam nyo, ang iniisip ko yung ano pa rito eh. Yung magiging in the long run na effect yung ng EDSA Carousel. Sa mahigit 66 million ang bilang ng mga pasahirong gumamit ng EDSA Busway noong 2025. Mas mataas ng 3 milyon kumpara noong 2024. Nitong nagdaang holiday, sinabayan pa yan ng rehabilitation mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Ngayong natapos na ang unang phase ng pagkukumpuni, kamusta naman kaya ang biyahe kumpara noon? Mahirap po, hindi ka makatulog. Gagalaw-galaw ka sa bus. Ngayon, pinong-pino siya, sir. Magandang pagkakagawa. Unang-una, parang Pinong-pino, no? Parang yung pagkakagiling ni Kuya Al. feel mo para mas safe ka kumpara sa mga PUJ natin. Kung pupunta ka sa isang lugar, sakay ka dyan sa hotel, mas mabilis ka makarating. Kasabay nito, unti-unti na rin nabubuo ang itinatayong Kamuning Bridge sa Quezon City. Nakalatag na ang mga steel foundation at nakakabit na rin ang station name na balot pa ng plastic na inaasahang matatapos ngayong taon. Bukod sa Kamuning Station ayon sa DOTR, magdadagdag pa sila ng 3 pang bagong EDSA bus carousel station ngayong taon.
Mga kapatid, Ayun. Bob Journal Ivantarinki po hatid ang mukha ng balita. Yun ang maganda dyan, no? Palakpakan niya. Dapat ganun eh. Puro ganun eh. Di ba, Ma'am Chaicher? Oh. Tapos si Ma'am Gloria Smooth. Shout out. Pag-usapan pa natin ang EDSA Busway Rehab kasama si Mobile Journal Evan Tarinque. O Evan, nakasakay ka na ba sa new and improved EDSA Busway ngayong 2026? Paps, hindi pa ako nakasakay, pero nadaanan na natin yan. No? Actually, nadaanan din natin yung bagong aspalto doon sa may bandang Ayala, part ng Ayala. No? At talaga may kita talaga natin yung difference compared doon sa before. No? Before kasi, yung daanan nung, dito sa may busway, kahit na pagsakay natin doon, talagang tatalbog ka. No, dahil may mga parts talaga na hindi talaga balanse, hindi rin talaga patag. Pero ngayon, dahil espaltado na, mas smooth na. Kwento. Okay na tayo dyan. Ha? So yan ha. Maganda ang pagkaka-rehabilitate nung EDSA busway. No? So, and then meron pa mga istasyon na itatayo dyan sa EDSA carousel. So, magandang balita yan, kaya palakpakan ulit natin yan dyan. Isa para sa administrasyon ni PBBM. Ganun dapat, di ba? Oh. Ako, sa akin nga, kung puro good news na lang ang ipakita ko rito, pwede na eh. Sabay uwian na eh, di ba? Oh, ito hindi ko masyado pang napanood, no? Sabay-sabay na lang na rin natin panoorin dito. Kasi sabi dito, sa susunod naman na good news ulit, puro good news. Sabi rito, digital copy ng driver's license pwedeng gamitin habang nagmamaneho, no? Hindi ko alam. Alam ko pwede naman to eh. Pero dito kasi, minsan pag nakalimutan mo yung diploma mo, pwede mo namang ipakita lang din yung picture. No, pero hindi pa naman kasi nangyari din sa akin. Lagi ko rin naman dala yung lisensya natin eh. The best talaga si PBBM, no? Ma'am Rosita. To. Pakinggan natin tong... Ayon sa DOTR, pwede nang bayaran ng penalty gamit ang Land Transportation Management System o LTMS website na konektado sa mga e-wallet at credit card. For example, sila po ay taga Mindanao or taga Visayas, nag-travel sila sa Metro Manila, nahuli sila dito, pwede naman po nilang bayaran doon sa Visayas or Mindanao. Hindi po nila kailangan pumunta dito sa Metro Manila. Nagpaalala rin ng DOTR na pwedeng magmaneho kahit hindi dala ang physical na driver's license basta kayang i-access ang digital copy ng lisensya na makikita sa LTMS website. Okay, so not necessarily picture, pero kumbaga talagang digital copy. So of course, connected din yan doon sa app na kung saan doon naman makikita yung lahat ng mga information. Hayop na yan, galing. Hindi, pero dito sa UAE kasi karaniwan na lang yan eh. Pero kung yan dyan, di ba? At least nasimulan na. In a few years time, mas maginhawa talaga lahat yan dyan. No? And then, syempre yung mga corruption din, mababawasan dyan, yung pangungutong. Hindi ko alam kung aktibo pa ba yung pangungutong dyan ngayon. No? Yung huhulihin, magbibigay ka, dito kasi pagka hinuli ka, hindi ka na nga titikitan eh. Ipapaalam lang, minsan kunyari, nahuli ka, napicturean ka ng camera, hindi ka nahuli ng polis. Hindi ka sasabihan, basta magre-reflect na lang yon sa lisensya mo. No? Makikita mo na lang kagad. Hindi pala. Kung nakarehistro yan sa yung sasakyan, nakarehistro sa kung kanino nakarehistro yung sasakyan mong ginamit, yon. So dito, kunyari, may rent-a-car, nag-rent-a-car ka, aabisuhan ka kagad ng rent-a-car kung may na-violate ka. Kung wala kang salik yung toll gate. Yung toll gate, automatic lahat dito eh. 'Di ba? So, napakaganda. Parang yung toll gate, hindi mo kailangan yung magbabayad, yung pipila. Yun, automatic. Pag napicturean ka, dumaan ka dun sa toll, automatic, babawas yun dun sa salik mo. Salik yung tawag dito, yung parang app na kung saan yung toll gate yung magbabayad. 'Di ba? And then yung dito naman, talagang isa lang yung ID na that would rule them all.
Siyempre, of course, most powerful identification is yung passport, no? Pero yung Emirates ID, puta, yun na more than enough na. I mean talagang yun lang ang ipapakita mo. 'Di ba? So I can feel na malapit na rin maging ganyan yung Pilipinas, no? Pagka sana na ipatupad lalo na yung ID system na yan, very good yan. Hindi naman kailangan talaga ang confiscation ng actual physical driver's license. For the simple reason, kung ako, for example, dala-dala Kaya nga, nung kinukumpis ka, di ba dyan sa Pilipinas, kukumpiskain yung driver's license, tapos tutubusin mo, hindi ka makapag-drive, paano kung pupunta ka ron, mag-taxi ka? Bawal mag-drive ng walang taxi, walang taxi na walang di ba? Dito naman, hindi ka naman makakawala dito eh. Kasi hindi mo marirehistro ulit yung sasakyan mo, no? Nang hindi mo binabayaran lahat ng fines tsaka penalty. ko e-driver's license ko. Pinakita ko sa cellphone through LTMS portal. Anong kukuhanin nyo? Yung cellphone ko. Ayon sa DOTR, pwede nang bayaran ng penalty gamit ang Land Transportation Management System o LTMS website na konektado sa mga e-wallet at credit card. Very good yan. Very good ha. So yan ha. Patuloy na tayong lumalalim yung proseso na ginagawa diyan sa Pilipinas doon sa sa pagiging digital. Yun ang maganda diyan. Walang kwenta batas sa Inaayos na nga. Boss G Ninja. Oh, Ma'am Telma Petrushka, shout out. Magandang gabi din po. So ayan, tuloy-tuloy na ulit tayo. Wala nang hintuan to sa mga good news. Good news na lang. Sabay tulog. Oh, ito, nako, hindi ako masyado makarelate dito. Alam nyo, hindi ako masyadong involved pero good news daw eh. Ano sabi rito? Oh, yung mga mahihilig dyan dito sa pagdating sa natin. Oh, just few years ago, the Philippines has no missile capabilities. But with the introduction of Alpha Koi Marines, BAMOS missile system and the Philippine Air Force Spider GBADS, the AFP has entered its missile age. The Team AFP will buy more GBADs, BrahMos, and MLRS soon. O yan. Equip na tayo. Ha? Ito yung maraming tumututol, di ba? Na mga betlog. So meron na tayong Spider GBADS at syempre BrahMos. Hindi yung Brabos na kotse, yung Mercedes. So meron na tayo. Ngayong 2026, yan na yung natin. Pumasok na tayo sa missile age na kung saan equipped na tayo. Hindi naman para makipaggera, no? Syempre dapat lagi ka pa ring handa. Precaution lang. O yan. No? 'Di ba? Palakpakan ulit. Damit. Sabi sa inyo, mananawa kayo sa good news.